iligtas ang ating mga tahanan at sintay ang ating mga buhay. Una sa lahat, ay ating iligtas ang mga kagamitan pang elektrisidad. Siguraduhin maayos ito ang kondisyon, cable man, switch man, at gamit ng kuryente. Huwag mag-overload ng mga saksakan at maraming tiyaking walang pagpas na gamit ng walang kailangan. Huwag iwanan walang bantay. Kung magluluto o maglinis ng mga bata, huwag itong iwanan ng bantay. Ang mga simpleng aksidente sa kusina ay maaaring magdulot ng mga isulo. Laging alalahanin ang kaligtasan upang may kapag nasusulong ang mga bagay. Magplano ng evacuation plan. Magkaroon ng plano na mabilis sa paglikas sa sakaling magkasulong. Siguraduhin ang bawat isa ng pamilya o mga kasamahan sa trabaho ay may kaalaman sa evacuation routes at designated meeting points. At panglas, pagtutok sa edukasyon at sa kapalaganan ng kaalaman. Mahalaga rin ito ang pagtutok ng edukasyon tungkol sa fire safety. Sa pamamagitan ng pagkapaka sa mga tamang alaman sa tao ng mga komunidad, mapapadali ang kagandahan kapag sa sunog. Ang pag-iwan sa sunog ay kailangan tungkulin ng bawat tao, kundi sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagiging responsable at hinihinga, mapakabuti natin ang kaligtasan ng ating mga kapitbahay. Sa huli, kung makakaroon ng tayo sa sunog na nasa nagat, ay manatiling kalmado, sundin ang tamang hakbang, magtulungan upang kaligtas. At lalo na tumawag sa ating kaibigan sa numero 0917-580-5847. Maraming salamat sa pakikinig. Naway mag-ingat po tayo sa hakbang upang iwas sa sunog. Magsagawa po tayo ng hakbang. Maraming salamat at magandang hapon sa atin.